Sa video, mag-overnight ako sa 3 kilalang nakakatakot na hotel sa mundo, kabilang ang Clown Motel sa tabi ng sementeryo at isang hotel sa abandonadong lungsod. Sa unang hotel ko, dito ako matutulog sa pinakaminumultong barko sa mundo. Pwede mo itong i-search. Sobrang kakaiba ng barkong ito at marami nang nagulat na may naririnig silang sigaw. May batang babae daw na si Jackie na kilala sa barko. Nakakatakot talaga yon. May mga nakarinig ng gripo na biglang bumubukas at nagsasara, yabag at sabitan ng damit na gumagalaw mag-isa sa aparador. Sinasabing minumulto ang barko. Tingnan natin kung totoo ito. Sumakay ako sa barko at tinanong ang front desk lady, may nakita ka bang kakaiba? Okay na. Ano ang nakita mo? Tinatawag nga nito ang pangalan ko. Tinatawag nito ang pangalan mo, Renee. Oo, hindi ko ginagamit ang pangalan yan sa trabaho tuwing Halloween. Grabe, narinig ko na may pangalan doon na Jackie. Oh! Oo, siya yung batang babae sa first class pool. Totoo pala siya. Nalunod siya sa first class pool. Kaya tingin mo minumulto ang barko. Naniniwala ako minumulto ang barkong ito. Pagkatapos, nagsimula na ako maglakad papunta sa aking kwarto at nakaramdam ako ng kakaibang kilabot habang dumadaan ako sa pasilyo. Pero oras na parating na ng kwarto. Sandali, ang weird nito. Medyo ayos pala ito. Sige, unang tingin. Meron tayong grabe... Argumi! Handa na ba kayo mga bata? Hoy, Parker Seidel! Pakiramdam ko maluwag ang kwarto. Oh! Tingnan mo ang banyo. Ang ganda nito. Parang Seas Candy ang vibe dito. Pagkatapos, nagsimula ako mag-research sa computer ko para makita ko anong sinasabi ng Yelp tungkol sa barkong ito. Ito ang tinanong ni Ryan S. Sabi niya, totoo bang haunted ito? At sinabi ni Anthony Yu, sobrang totoo. 3 beses na ako nagstay dito at sa bawat pagkakataon may nangyayari talaga. Nagdala ako ng gamit para magsalita ang mga espiritu at laging may bumabalik na boses. Hindi ito biro. Lakarin mo ang barko, mararamdaman mo ang enerhiya. Mag-download ka ng ghost hunting apps, may ebidensya rin sila. Ayan kay Fiona H, may mga litrato akong anino ng lalaking nasa likod ko. Nakakarinig kami ng kakaibang tunog at may humawak sa binti ko. Di ako makapaniwala na nangyari yon. Umalis na kami para galugarin ang barko at alamin kung totoo nga itong pinagmumultuhan. Pagkatapos, ginawa ito ni Andrew. Isang piraso lang yan ng plywood. Ibalik mo lang yan. Ibalik mo yan. Sig! Naglakad kami at nakita ang main kitchen ng cruise ship. Alam kong bawal kami ron pero sasabihin ko pa rin. Nagsisimula na ako makaramdam ng kakaiba sa barko. Ano? Diyos ko? Yung upuan. Grabe ito, nag-explore kami ng barko para tingnan kung may bakas ni Jackie at kung pinagmumultuhan pa rin niya ang mga pasilyong ito. Nakakatakot kasi ang laki ng barko pero parang walang tao ngayon. Ang weird talaga. Luma na talaga ang elevator na to. Naisip ko ilang beses na kaya itong nasira. Lokohin mo si Blue. Malamang gumagalaw lang. Ang weird, parang lumalagutok talaga. May nakasalubong kaming YouTubers na nagpakita ng app na sinasabing kayang magsalita ang multo gamit ang random na salita. Parang sinasabi ba nitong pumunta sa pool? Oo. Kanina sinabi niya, Captain. Paano nalaman ng app na nasa barko tayo? May babae nagkwento na karanasan niya sa barko na kinilabutan ako. May maririnig kang boo, tapos parang matinis na tunog, tapos maririnig mo yung mga yabag. Ano ang sinasabi ito? Noon. Pupunta tayo sa post. Hindi ako naniniwala sa app na yan. Baka may lalaking nagmamanipula lang sa computer. Nakita pa namin yung ibang ghost hunter sa barko na nagsabing narinig nila si Jackie. Narinig mo rin ba tumawa si Jackie? Siya mismo, ako at ang nanay ko. Naamoy mo ba ang usok ng tabako? May amoy ng tabako sa elevator. Ano ang tunog nito? Parang, hihi, panglima ako na dito. Wala pa ako naranasan na sobrang kakaiba. Kumuha ako ng litrato at napansin kong parang may muka ng isang adulto at isang bata doon. Yun lang. Kaya salamat. Sa palagay mo, mababait ba ang espiritu? Oo, napakabait ni Jackie. Gusto ko pa sanang bumalik at makipag-usap sa kanya. Kumusta ka? Parang ganon. Maliban dun sa isang kwarto na hindi ko gusto ang ginawa nila, yung B304 na po ba yun? Oo. Pinag-uusapan ng lahat ang B304 na po. B304, literal na kasama sa top 10 ng Time Magazine na mga pinaka-pinagmumultuhang lugar sa buong mundo.
Susundan ko ang ibang YouTuber na pumasok na sa kwarto at may mga kwento ng karanasan ng mga tao sa mga haligi ng pader doon. Kaya naniniwala kang masama ang espiritu. Maaring nasa bitat ng daan at 4 na po ang demonyo. Alas 12:37 na ng madaling araw nang pumunta kami sa kwarto B, 300 at 4 na po. Sa di malamang dahilan, naka-all na kito. Nakakabaliw kasi $1,000 ang kailangan para makatulog doon. Kaya nagpasya kaming silipin ito ni Andrew. Di ako nagbibiro. Nang pumasok ako sa kwarto na ito, nakaramdam ako ng matinding bigat at dilim na bumalot sa akin. Hindi talaga normal ang kwartong ito at may bakas pa ng dugo sa carpet. Sobrang kaduda-duda talaga ito. Pagpasok namin sa aparador, nakita namin ito. Ouija board ba to? Buksan mo ang mga maleta na yan. Ginawa mo ba? Hindi? Ayokong gawin. Pwede ba? Kung may masasamang espiritu, panatiliin mo lang na bukas itong pinto. At pagkatapos, naganda na si Andrew para tingnan kung ano ang laman ng 2 maletang ito. Naniniwala ako na may paraan makipag-usap sa masasamang espiritu, pero hindi ko gusto gawin yon. Yung nakita ko sa loob ang nagtulak sa aking umalis. Grabe pare. Sige, tara na. Hindi ko gusto yan. Bilisan mo. Alis na ako. Habang paalis kami, nagtanong kami sa Ghost app. Kung may sinuman sa kwartong ito, iparamdam mo ang presensya mo. Ito ang sagot ng app. Ay, puts. Ano? Ang Ouija board. Alam ko. Malamang, Sherlock. Medyo nakakatakot yun. Talagang masama yan. Grabe yun. Uy, multo. Ayoko maglaro sa board na yan. Biglang nagloko ang app. Nakita niya ba yun? Oo. Kaya bumalik kami sa kwarto at naganda matulog. At sinigurado kong i-record ang buong gabi para kung may mangyari man. At nakaligtas kami sa Queen Mary nang walang kahit anong kakaibang gas-gas sa katawan namin. Ang susunod naming hotel ay baka nasa pinaka-nakakatakot na lugar sa mundo. Forest City, $100 billion na mega lungsod. Pero ang kakaibang bahagi ay halos walang nakatira dito. Mga skyscraper na hindi natapos, mga kalsadang walang tao, at walang malinaw na dahilan kung bakit ito iniwan. Ngayong gabi dito kami magpapalipas para alamin ang nangyari. Kakarating lang namin sa Forest City gamit ang Uber. Excited akong tuklasin ang lugar na ito. Pero bago ako pumasok sa ganitong lugar, kailangan ko munang malaman kung ano talaga ang iniisip ng mga lokal. Kaya tinanong ko ang Uber driver ko tungkol dito. Sa palagay mo, may multo ba rito? Magandang lungsod ito. Naniniwala ka ba sa mga multo? Oo. Sabi ng mga taga rito, Ghost City daw ang tawag sa lugar na ito. Kaya excited ako mag-check-in sa hotel para makita kung totoo ang halos walang tao dito. Hello? Guys, wala talagang tao dito. Nasaan ang front desk staff? Hindi ako makakuha ng kwarto kahit gusto ko. Paano ito naging 5-star hotel? Best hotel pa nga ang pangalan nito. Guys, 20 minuto na kaming naghihintay at wala pa rin nag-check-in sa amin. May darating ba? Mga 1 minuto na kaming naghihintay. Sinusubukan naming makakuha ng kwarto. Sige, mag-book ka ng kwarto Sige. Dito ka lang boss walang problema. Hindi pwede, bawal ang camera dito. Oo. Ayaw ng security dito na mag-video kami. Salamat! Sarah, silipin natin ang kwarto. Bakit walang tao? Mukhang maayos naman ang hotel na ito. Narinig mo ba yon? Nakakatakot yon. Parang nasa The Walking Dead ako. Parang ina-take ng zombie ang lungsod habang ini-explore natin. Weird. Weird. Ang ko talaga. Grabe, usama nun. Nakita mo yon? Oo. Pinto natin. Binuksan lang namin tapos bigla itong sumara. Bakit pinto lang natin ang nagbe-beep? Bro, seryoso, parang nakakatakot talaga dito. Hindi ako nagbibiro. Tara, tingnan natin. May tanawin tayo ng dagat. Aminin ko, hindi ito yung bonggang hotel. Pero hindi naman yun tungkol sa'yo. Magkano kada gabi? $60. Ayos na yun para sa ganito. Sobrang cute. Ang ganda. May kama at tanawin mula sa balkonahe. Hindi naman kakaiba ang hotel. Ang kakaiba, iniwan ang lugar na to. Wala pa kami nakikitang tao. Ano? Siguro 2 lang ang nakita naming security guard at yun lang. Narinig ko may pool daw dito, kaya tingin ko dapat nating tingnan ang pool. Hello? Excuse me, nasaan ang pool? Sige, salamat. Ay, Grabe. Okay, nakakagulat. Walang tao sa pool. Ang ganda pa ng pool na to. Kung sobrang introvert ka, pumunta ka rito. Tumalon ako sa pool para magpahinga mula sa nakakatakot na syudad. At nagkaroon ako ng oras para mag-practice ng mga swimming stroke ko. Grabe, tingnan mo sa kabila, Singapore na yon. Kaya ang Singapore, mga 10 minutong biyahe lang mula Malaysia kung nasaan tayo. Sige, tara, libutin na natin ang syudad. Syudad, syudad,
Syudad. Hindi ako magsisinungaling. Natakot ako mabibot dito kasi parang totoong horror movie. May kakaibang pakiramdam talaga. Nag-drive kami sa buong kapitbahayan at ang mga multi-milyong dollar na bahay ay inabandona at walang laman. Kapag tinatanong ko ang mga gwardiya kung bakit tahimik at walang tao, sagot nila marami nakatira dito pero halata namang hindi totoo based sa nakikita namin. Napaisip tuloy ako kung anong tinatago nila at bakit nila itinatanggi na walang tao dito. Parang Miami, Florida ang vibes pero walang tao. Kung sa Miami ito, tiyak may mga taong naglalakad. Ngayon, parang misyon ko na makahanap ng tutulong sa aking makita ang dalampasigan. Saan po kami makakahanap ng dalampasigan? Yun ba? Sige. Sabi niya dito ang daan papuntang dalampasigan. Pero pagdating ko, nagtanong ako, nasaan ang lahat? Sa ibang ganitong lugar, puno ng tao. Pero dito, wala akong nakita ni isa. Habang naglalakad ako sa dalampasigan, nakita ko ang abandonadong bangka. Masarap din palang mag-isa doon. Walang tao, kundi ilang uwa. Tatalon na ako, kaya tumalon ako nang hindi ko alam na masama palang ideya ito. Sa palagay ko, ngayon lang ako mag-isa sa dalampasigan. Ang galing nito. Hindi ko alam na hindi pala ako nag-iisa. Bro, lumabas ka agad. Anong sabi mo? Buwaya? Oh, maraming salamat. Hindi ko alam kung bakit mo naisipang kunin yon. Pero maraming buwaya rito. Maraming buwaya, mga buwayang dagat. Sila ang pinakamalaki. Grabe. Bro, swear nakita ko. Oh! Putangina, bato lang yan, hindi buwaya. Swear, nakita ko parang ulo or mata. Oo, muntik na talaga at sa totoo lang, nakakatakot. Mas pipiliin ko pang kainin ng great white shark kaysa buwayang dagat. Oras na para bisitahin isa sa mga pinaka nakakatakot na hotel na napuntahan ko. Ang hotel na ito, Clown Motel, ay nasa isang liblib na lugar sa Nevada. Para sa uli, narito tayo sa pinaka nakakatakot na hotel. Mayroong mahigit 2,000 na mga payaso na pumupuno sa lugar na ito. At nasa bawat pader sila, nakatingin at nakangite. Ayoko ng mga payaso, mga tol. 4:02 na ng umaga at mag-check-in tayo sa isang clown hotel. Sana makapag-check-in pa rin tayo kahit sobrang gabi na. Pagpasok ko pa lang, nagsisinagad ako sa video na to. May payaso sa bawat sulok. Sana sobrang late na para hindi na ako makapag-check-in. Huwag na tayo tumuloy. Pwede pa po bang mag-check-in? Genome Baker. Oo po. Nasa ilalim ng pinto ng opisina ang susi mo, Manza. Ayos, nahanap ko na. Sige, nasa room 107 tayo. Bloody Boulevard. Oh, tayo nga. Tumingin ka sa bintana. Oh. Sige, subukan natin kung kaya nga nitong tanggalin ang mga multo. Oras na ng katotohanan. Tol, hindi ko gusto to. Ay, grabe. Hindi tayo kakanta. Ano ba to? Bakit natin? Ginawa to. Parang kailangan mo maging siraulo para lang magpinta ng ganito. Ano ba? Tapos may nakita ako nakasulat sa isa sa mga ilaw. Hindi ka nag-iisa. Ay, tol. Hindi ako sang-ayon dyan, ginong multo. Walang multo dito. Lumabas ka. Kinagat mo ho, kinagat mo. Lumabas ka. Pasensya na, hindi ko alam kung ano yung mga matang yan. Dumudugo ako. Parang ito yung Bloody Mary. Hindi. Huwag mo sabihin yan. Hindi mo kailangan sabihin habang nakatingin ka sa salamin. Oo nga, totoo. Sumpa ko, may nakita talaga ako. Akala ko nakakita ako ng nakakatakot na payaso doon. Hindi ka nag-iisa, Parker Seidel. Yung mga mata, umiilaw talaga. Tingnan mo. Patay ka na. Mamatay ka. At sinabi ni Andrew na hindi siya natatakot sa mga payaso, kaya nung pumunta siya sa banyo, naisip namin ni Dredge na magiging nakakatawa kung matatakot namin siya. Kaya nagsuot si Dredge ng nakakatakot na maskara ng payaso at naghintay kami na lumabas siya. Walang tumatama sa akin. Putang ina, kinagat mo ako. Akala ko taco ka sa payaso. Akala ko nung naging macho ako sa laban, pero siguro hindi. Grabe naman. Ang Wi-Fi password ay Pennywise. Malaking P o maliit na P?
Malaking P. Sige. Sabi nila may sementeryo raw dito sa property na to, kaya sisilipin natin kung may multo. Nakakatakot talaga, ayoko nito. Sasama ba kayo? Ayokong mag-isa. Kaya mo yan. Nandyan ka ba? Hindi ito walkie-talkie. Kailangan mong sabihin ng over. Kung may multo, mag-beep ka. Hindi niya alam kung ano ang beep. Alam niya, kung nandun ka, mag-beep ka ng 2 beses. Hindi, wala siya doon. Para mga 70 yun. Oo, ganito kasi yan. Ang siyensya sa likod nito ay ang frequency na ginagamit ng mga multo ay electromagnetic gravitational frequency. Ipinapakita nilang sarili nila sa anyo ng electromagnetic frequencies. Ayoko talaga dito sa sementeryo kaya bumalik ako sa kwarto pero malamang di rin ako makakatulog dahil nakakatakot talaga ang lugar. Mukhang ito na ang pinaka-nakakatakot na hotel na napagstayan ko. Matutulog na ako. Salamat sa panonood mga kaibigan. Like and subscribe. Makita ulit sa next video.